are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe
shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal
celebrate the goodness of God and the powerful works of Jesus Christ. Hallelujah! Come on! Trouble won't throw me, won't break me, won't scare me no more. Fear must have thought I was faithless when it came from my heart. 'Cause I got a song that will never die. I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, so let the devil know not today. Tell me that the enemy panicked as you took up that cross. Tell me that the darkness cried mercy as you rolled back that rock. 'Cause I know your life is the life in mine. I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, so let the devil know not today. Let the devil know not today. No, no, not now, not ever again. Jesus, so let the devil know not today. Your love stood down dead, crushed the devil's head. Fear is just a liar running out of breath. The fight beneath your feet, I'm standing on Jesus' name. Your love stood down dead, crushed the devil's head. Fear is just a liar running out of breath. The fight beneath your feet, I'm standing on Jesus' name. Your love stood down dead, crushed the devil's head. Fear is just a liar running out of breath. The fight beneath your feet, I'm standing on Jesus' name. So let the devil know not today. So let the devil know not today. No, no, not now, not ever again. Jesus, so let the devil know not today, not today, not today. I'll sing the night into the morning. I'll sing my fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, so the devil know not today. Let the devil know not today. No, no, not now, not ever again. Jesus, so let the devil know not today. So let the devil know not today. So let the devil know not today. Not now, not ever again. Amen. So, good morning po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, gusto muna akong batiin ang ating mahal na apostle, no? Ang ating mga ex-com leaders, district pastors, mga
cell group leaders at maging mga taga LBQ po, magandang umaga po, no? So talagang napakabilis po ng panahon, no? Talagang December na, amen. At usually itong month po na to, this December, ang month po natin is all about blessing, amen. So bago po tayo magsimula, pwede po pa tayo manalangin muna. Lord, maraming pong salamat Panginoon sa umagang ito. I pray, Lord God, patuloy na i-bless mo po ang iyong lingkod, ang gamitin mo, ang lalabas sa akin labi, yung lamang kalooban mo, yung lamang gusto mo, Lord, ang gusto mo ipasabi, Panginoon. Salamat, Lord, you must increase and I must decrease, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. So, amen. So, praise the Lord. Good morning po ulit. So, yun nga po, no, ang ating pong topic na yun is all about blessing. Amen. So, pagka-blessing talagang gustong-gusto natin yan. Amen. Sino ba dito ayaw ma-bless? Lahat naman tayo gusto natin na mabe-bless tayo. Amen po ba? Kumbaga, hindi lang sa finances, maging sa ating health, lahat po, spiritual natin, lahat ng bagay, gusto natin bless tayo, family natin, amen. Pero brethren, gusto pong i-share ito pong sineshare ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Sabi nga po dito, 2 Corinthians chapter 8, verse 7, sabi dito, "But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Grabe, ano? Kumbaga, itong mga taga-Korintong to, nag-excel na sila sa lahat. Amen? Pero sabi ni Pablo, mag-excel pa kayo pagdating sa pagbibigay. Amen po ba? Amen? Kumbaga, china-challenge ni Pablo itong mga taga-Korinto. Mag-excel pa kayo. Alam ko mga generous na kayo, pero mag-excel pa kayo pagdating sa bagay na yan. Amen? Kumbaga, lahat tayo, amen, brethren. Pag tayo, mga leaders tayo, may mga pastor tayo, mapalad tayo pag tinuturuan tayo ng ganito. Amen, na mag-bless, magbigay. Amen, kasi bakit? Kasi ibig sabihin, gusto ng leader mo, ma-bless ka. Gusto ng leader mo, umangat ang buhay mo. Amen? Pagka ang leader mo, tinuturuan ka magbigay sa Lord, praise the Lord, blessing yan. Amen po ba? At sabi nga dito, mayroon nga rin ako na-share na isang book, yung kay Mike Murdock, sabi nga niya doon, meron kasing tinatawag na kingly anointing and priestly anointing, brethren. Ano yung kingly anointing? Ito yung mga kingly anointing, ito yung mga yung mga financial mentor, no. Yun namang na priestly anointing, yan naman yung mga spiritual mentor natin. Amen. So bakit ko po nasabi ito? Dapat pala meron po tayong mga nagme-mentor sa atin pagdating sa mga finances natin, no. Kaya ako po madalas po nagbabasa rin po ako ng mga books na yan, ng mga sina Mike Murdock, na yung nakaka-uplift po, no, nakakatulong po sa atin na lalo tayong mag-excel pa lalo tayo sa pagbibigay. Kasi nga po, yung mga ganyan po na nakakatulong po sa atin yan, na-challenge tayo, especially sila na nagsimula, may mga testimony na nagsimula sila sa maliit lang na simbahan, tapos dumami sila, lumago sila, no? Binless sila ng Panginoon. So, yun po yun pagkatapat ka talaga sa maliit na bagay, pwede ka talagang pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Amen? Brethren, meron po akong gustong i-share na 3 bagay lang po to. Amen? Sabi nga dito, merong there are 3 kinds of blessing that we should do. Amen? So, meron 3 bagay na gusto kong i-share sa inyo. Number 1, we should what? Honor God. Amen po ba? Alam na po natin yan pagdating sa honoring. Amen? Kumbaga tayo ba, ino-honor ba talaga natin si Lord? Amen po ba? Pagdating sa ating, hindi lang sa finances, sa ating time, binibigay ba natin yung best natin kay Lord? Amen po ba? Na every time na pag nagpapatawag yung mga pastor mo, amen? Minsan may mga morning prayer, nagbibigay ka ba ng oras kay Lord? Pagdating sa morning prayer mo, morning devotion mo, no? Shout out sa mga nagmo-morning prayer dyan, amen? So, importante, brethren, yung oras. Lalo na pagka Sunday, amen po ba? Oo, minsan nakakanood po tayo ng online, pero iba pa rin po yung nagfe-face-to-face tayo, mga kapatid. Amen po ba? Kaya napaka-importante po yun, yung fellowship with one another. Amen? Amen? Amen po ba? So, kaya napaka-importante po yung honoring God. Amen? Yung pagbibigay natin ng time natin sa Lord, yung pagbibigay natin ng talento natin. Huwag nating sayangin yung mga talento natin. Kung magaling kang kumanta, marunong kang tumugtog, paggamit mo sa Lord, paggamit mo sa church. Amen po ba? Huwag mong sayangin, hindi kung saan mo ginagamit yung talento mo. Amen? Nakakalungkot po kung yung talento mo,
ginagamit mo sa ibang bagay. Kung may talento ka, paggamit mo kay Lord. Amen. Amen po ba? Kung magaling ka sa media, magarunong ka mag-drawing o ano man, no? Multimedia, praise God. Paggamit mo kay Lord yan. Amen. Marami tayong mga needs sa church na kailangan nila ng media. Amen po ba? Kaya, brethren, lalo na yung ating treasure. Amen. Alam na po natin yan, brethren. Alam na natin yung Malakay 3:10. Kumbaga, yung tithing, alam natin. Yung offering, alam din natin yan. Alam din natin yung Proverbs, no? 3:9-10. Ano yun? Yung first fruit, no? Alam din po natin yan. Alam din po natin yung mga lahat ng bagay pagdating sa pagbibigay. Pero talaga ba tayo nag-o-honor na kay Lord pagdating sa pagbibigay? Ino-honor ba talaga natin ang Panginoon? Amen? Diba sabi nga sa Matthew 6:33, diba sabi diyan, ano sabi diyan? You seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen? And kasunod nun, all these things, sabi nga, shall be added unto you. O sabi nga, all these things will be given to you as well. Amen po ba? Sa NIV translation. Amen? So kung baga, brethren, ang part lang natin, unahin si Lord. Isik mo siya. Yung kaharian niya, yung katwiran niya, yung kingdom niya, tsaka yung righteousness niya. At yung sumunod doon, sabi niyo, si Lord na ang bahala. Amen? Amen po ba? Kaya napaka-importante, brethren, yung inuuna natin sa Panginoon. Nung pagising pa lang sa umaga, di ba? Sinuturo nga ng ating apostol yan eh. Good morning, Father. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Di ba? Tinuturo na ating apostol yan. Dapat pagising pa lang ng umaga mo, si Lord na kagad ang bukang bibig mo. Amen? Nagtatangs ka na, hindi yung pagising mo sa umaga. Sino ba nag-Facebook sa akin? Messenger agad ang inaano mo, no? Wala namang masama doon, pero brethren, dapat, Word of God agad. You meditate, sabi nga, di ba, Joshua 1:8, you meditate the Word of God day and night. So that, you will become prosperous and successful. Gusto mo maging prosperous ka? Gusto mo maging success ka sa buhay mo? Sa karir mo? Praise God. Basahin mo salita ng Diyos araw at gabi. Amen? Amen po ba? Kailangan meron tayo ng time na magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ba pwedeng sasabihin, hindi, marami na akong alam, no? Every time na kahit paulit-ulit mo binabasa yan, iba-ibang rema niyan, brethren. Kahit na may ngayon, ito yung rema sa'yo, susunod, iba na naman ang nire-rema sa'yo ng Lord. Nangungusap po ang Panginoon. Amen po ba? Kaya I pray, brethren, wag po nating katamaran ang pagbabasa ng Biblia, yung manalangin sa Lord. Amen po ba? At lalong-lalo yung pagbibigay, yung pagbibless mo sa Panginoon. Unahin mo, Lord. Amen. Naalala ko dati nung ako po ay nagtatrabaho dati. Nung ako po ay binata pa noon. Talaga po, brethren, pagdating sa honoring talagang ino-honor ko talaga si Lord sa giving ko. Kasi pagka dati naman po, pagka pumapatak ang sweldo na 15 o katapusan, minsan hindi naman yan pumapatak po yan ng Lunes o minsan Martes. So ginagawa ko po pag pumapatak po ng mga ganun araw, tinatawagan ko na po yung pastor ko noon. Amen. So sabi ko, Pastor, nasan po kayo? Pagka malayo po siya, ang gagawin ko po, pupunta na lang po ako doon sa church. At doon dadalhin ko na po yung tithes ko. Hindi ko na ho iniintay na linggo, brethren. Kung nakatanggap na ako ng sweldo ko ng Lunes o Martes, dinadala ko na sa church. Kasi delikado. May ilang araw pa, baka may magastos pa yung kay Lord. Amen po ba? Kaya minsan nakakalungkot, may mga kapatiran tayo. Amen. Pati yung tithes, ginagalaw nila. Sasabihin pa nila, naintindihan naman ng Lord. Nauunawa naman ng Lord. Lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Naintindihan naman. No. Brethren, kung sa gobyerno nga, automatic na kinakaltasan ka 30% pa, 35%. Mas lalo dapat kay Lord. Ino-honor mo lalo dapat si Lord. Kaya automatic po dapat yan, brethren. Hindi na yung pinapaalala pa sa'yo ng pastor mo, ng cell group leader mo, yung tithing, no. Dapat sa church, automatic na po sa atin sa mga Kristiyano. Hindi na po dapat hindi na po dapat nire-remind parati sa atin yan. Bilang isang mananampalataya, automatic na po tayo dyan, brethren. Amen po ba? Dapat nga, nag-e-excel ka nga. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, sa mga taga-Korinto, mag-excel kayo pagdating sa pagbibigay. Kaya nga yan si Colgate-Palmolive, yung testimony niyan, yung sinasabi niya na 90% binibigay niya kay Lord. Hindi naman siya automatic na nung ngayon siya nakakilala kay Lord, 90% agad. Hindi ganun, brethren. Nagsimula rin siya sa 10. Nagbibigay na siya ng 10, every time na nag-goal siya,
na ganitong kita niya, sinasabi niya, Lord, dadagdagan ko yung bibigay ko sa iyo. Kaya umabot siya sa 90. Actually, sinabi pa nga niya na yung 10% na natitira sa kanya, sobra-sobra pa eh. Amen po ba? Kaya nga, brethren, yung pag-honor kay Lord, napaka-importante po niyan. Amen? Actually, marami pa. Hindi lang yan si Colgate, Palmolive, marami pa mga Christian akong alam na pagdating sa honoring kay Lord, talagang grabe silang magbigay sa Panginoon. Amen? Naalala ko nga dati, nung nasa Lucena rin ako, sabi ng Lord, anak, pagdating kay Lord, unahin natin siya. Kasi one time, may mga pastor kami doon, pumupunta rin sa amin, no? So, parati bumibisita sa nanay ko yun, eh. So, sabi ko, that time, pa lang ata ako, no? Parang elementary, high school. Hindi ko pa naintindihan yun. Pero yung nanay ko, ino-honor niya talaga. Sabi ng nanay ko, alam mo anak, pag inunang mo binless yung mga man of God, si Lord, ang bahala na sa mga pangangailangan natin. Kaya ako, tinandaan ko po yan eh. Amen? Kaya isa sa mga nag-financial mentor ko, nanay ko eh. Kaya kung ano man ako ngayon, dahil siyempre yung mga turo ng mga magulang. Amen? Paka-importante po niyan. Kaya yung pagbibigay, talagang yan, automatic yan, brethren. Amen? Amen po ba? So, number 1, we have to what? We have to honor God. Amen. I pray, brethren, no, na wag tayong maghinayang sa pagbibigay sa Diyos. Amen po ba? Paano? Sabi ko nga, paano ka i-bless ng Panginoon? Kung yung maliit, di mo kaya, malaki pa. Kung 1,000, 2,000, di mo kayang ibigay. Mas lalo na kung mas malaki, hindi ka lalong ka magbigay. Kung di mo kaya magbigay ng 1,000, mas lalong di mo kayang magbigay ng 10,000. At kung hindi mo kaya magbigay ng 10,000, mas lalong hindi mo kaya magbigay ng 100,000. At kung hindi mo kaya magbigay ng 100,000, mas lalong hindi mo kaya magbigay ng 1,000,000. Amen po ba? Ganun po yun, brethren. Level up ka ng level up. Pataas ng pataas yan. Amen po ba? Kaya ikaw, susubukan ka na, Lord. Susubukan ko nga itong anak ko. Praise God. Nagbigay na. Praise God. 5,000, 10,000. Susubukan ko nga sa susunod kung kaya niya magbigay ng mas malaki pa dito. Dapat ganun, brethren. Amen? Amen po ba? Wala pong stagnant na Christian, brethren. Hindi yung 10 taong yun at yung pa rin ang binibigay mo kay Lord. Wala may problema pagka ganun. Ibig sabihin, brethren, check mo yung giving mo, brethren. Baka ikaw, kaya hindi ka na po-promote, hindi ka nag-excel. Kasi baka yung giving mo, standard din. Nakapix ka na. Hanggang doon ka na lang. Ayaw mo na umangat. Kaya ikaw, hindi ka nagkukulang. Hindi ka kinakapos. Sakto. Kasi yun lang yung parati binibigay mo. Dapat sinosobra mo yan, brethren. Amen. Kaya nga ito, yung challenge nga ni Pablo dito, mag-excel ka sa lahat ng bagay, lalo na lahat sa pagbibigay. Amen. Kasi brethren, ang binibigyan mo dito, Diyos. Hindi simbahan, hindi tao. Kung ginagamit lang ang church. Pero actually, binibigyan mo dito si Lord na binibigyan mo dito, brethren. Pag naintindihan mo yung prinsipyo na yan, praise the Lord. Huwag mong panghinayangan yan. Amen po ba? Sumunod, anong pangalawa? Honor God. Pangalawa, honor your family. Yan, praise the Lord. Amen? Ano sabi dito sa Ephesians 6:1-3? Children, obey your parents, sabi dyan, di ba? In the Lord. For this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment. Hallelujah. With a promise, so that it may go well with you, that you may enjoy long life on the earth. Praise the Lord, no? Sino ba dati yung mga bugay pa yung mga magulang natin, no? Kahit may mga edad na sila, praise God, dapat ino-honor natin sila. Hindi porke may pamilya ka na, may anak ka na, may asawa ka na, may anak ka na, may apo ka na, pababayaan mo na magulang mo. Hindi po ganun, brethren. Maliwanag na maliwanag po dito. Mahalin mo ang tatay at nanay mo. Honor mo sila. Amen? Hindi porke may edad na sila, wala na sila, no? Lalo pag may mga ganyan na pong edad niya mga magulang natin, mas po yan, mas sensitive po sila. Mas kailangan nila ang attention. Kaya dapat lalo tayong sa kanila, mag-reach out sa kanila po. Amen po ba? Ako po, kahit po ako malayo, nandito po ako sa abroad, nasa North America. I see to it from time to time, kinukumusta ko po nanay ko. Hindi man araw-araw, pero most of the time, every week, hindi po ako pumapalya. At least twice or thrice a week o every other day, tumatawag po ako sa kanya. Kinukumusta ko po yan. Amen. Kinukumusta ko po yung health niya, kinukumusta ko yung ginagawa niya ngayon sa church, yung
yung mga pag-zoom niya, no? Ganun po sila ngayon, eh. Nagpe-pray sila. Pagpunta niya every Sunday sa church. Amen. At bandang huli, tinatanong ko, kumusta yung panggastos mo dyan? Parati ko tinatanong yon. Sasabihin lang sa akin ng nanay ko, anak, meron pa. Pero sabihin ko na lang, magpapadala ako. Ganun lang po parati sinasabi ko. Kasi bakit po? Kahit sasabihin ng nanay ko, di anak, meron pa, hindi ma. Iba yung padala ng mga kapatid ko, iba yung padala ko. Kasi bakit? Kasi kung mahal mo magulang mo, hindi mo pagdadamot yung kinikita mo. Amen po ba? Minsan mga nakakalungkot, may mga anak. Andyan yung magulang nila pag pinagdadamot pa nila. Amen? Ako po kasi dati, hindi ako nung ka-close nung dati sa tatay ko. Dati talagang parang hindi ako ganun sa father ko, very close. Pero nung na-realize ko nung dati, nung sinasagot-sagot ko yung tatay ko, na-realize ko, sabi ng Lord sa akin, anak, huwag mong gawin yung tatay sa tatay mo yan. Sabi sa akin ng Lord, anak, gusto mo ba ganyan din ang gawin sa'yo ng anak, magiging anak mo? O praise ko lang, natauhan ako dun. Sabi ko, Lord, ayoko. Kaya simula nun, brethren, nung yung mga pagkukulang ko sa tatay ko, yung mga huling taon niya, bumawi talaga ako. Talagang inaalagaan ko siya, yung mga pagkain na binibili ko siya, lahat ng gusto niya binibigay ko. Amen po ba? Kaya kung tayo, buhay pa yung mga magulang natin, hindi na po nila kailangan masyado ng material. Ang kailangan nila yung attention mo, yung parati ka nandiyan sa tabi nila. Amen po ba? Tama, may mga material pa rin, pero sa mga ganyan nilang edad, gusto nila yung andyan ka parati sa tabi nila, yung kinukumusta mo sila. Amen. Yung nang maaasahan ka nila every time. Amen po ba? So, I pray, brethren, huwag natin sagot-sagutin. Minsan may nakakalungkot, may mga anak, may nakikita ako, kumura-murahin nila yung magulang nila. Grabe. Totoo po yan. No? Kaya ako, nalulungkot po ako pag ganun. Pero pag ganun po, ginawa mo sa magulang mo, sabi nga dyan, no? Kung gusto mo humaba ang buhay mo, yan yung pangako na may promise, hahaba ang buhay mo. Pero kung sagot-sagutin mo magulang mo, hindi mo ino-honor magulang mo, hallelujah. May problema ka dyan, kapatid. Amen. So I pray, brethren, yung honoring, no? Di ba sabi nga, meron tayong mga biological parents, yung mga magulang natin. Meron din tayong mga spiritual parents. Sino yung mga spiritual parents natin? Yung mga pastor natin, yung mga leader natin. Amen. Tama-tama, alam ko, ito atang araw na to, yung mga pastor natin, nagpunta-punta sa mga iba't ibang mga churches para magbigay ng mensahe. I pray, brethren, huwag niyong palampasin yan. Ayan na yung pagkakataon niyo para i-bless sila. Amen po ba? Misa one time, may isang pastor, may nag-share, sabi niya, niyaya siya kumain sa labas. Ngayon, nung kumakain sa labas, nakuha na ng pastor yung order, no? Tataka, bakit walang drinks, walang soft drinks o tubig lang, sabi niya. Sabi do kasi pastor, pagka may soft drinks, may plus 15 pesos pa ata, 20 pesos, may additional na bayad. Hallelujah. So, kulang-kulang na lang sabihin ng pastor, sana ako na lang nagbayad ng additional na 20 pesos. Brethren, sa ganung halaga, tinitipid mo yung leader mo. Ayan po ba? Meron namang may isa namang kwento rin, may isang pastor naman, inimbita rin, kumain din. So, akala naman ng pastor, kasi sila kakain, so dun, dinala sila sa kalendarya, sa turo-turo. So, okay lang. Hindi naman mapili yung pastor, so kumain sila. Ngayon, eto na. Pili si pastor ng mga ulam niya, doon nakalagay sa plastic, no? So, sabi niya, manang, pahinga ng platito dyan, pahingi na ng plato dyan. So, nung nakalagay na sa plastic, talagang pinipigang-piga pa raw yung sauce. So, sabi nung kasi pastor, sayang tong sauce, kaya kailangan pigain natin to. Brethren, nakakalungkot, may mga ganun pa tayo, mga mentalidad. No? Alam mo, what you sow, you will reap. Kung ano yung ginagawa mo sa leader mo, yan ang aanihin mo. Kung ikaw, hindi ka nagmarunong mag-honor sa leader, hindi ka marunong mag-bless, huwag ka mag-expect. Yung mga miyembro mo, i-bless ka rin. What you sow, you will reap eh. Ano yan? Na golden rule yan, brethren. Kung anong tinanim mo, anihin mo. Kung ano yung ginagawa mo sa leader mo, yan ang gagawin sa'yo ng ibang tao. Kaya kung gusto mong i-honor ka, praise the Lord. Natutuwa po ako dito sa mga taga Batangas. Dati, madalas pag may mga gathering kami, mga meeting, ako po nagyaya, kain kami ni na pastora, yung mga leaders. Ngayon po, iba na po sila ngayon. Nagyaya na, pastor, kain po tayo. No?
Kain tayo sa labas. So, praise the Lord, no? So, ibig sabihin, natututo. Makikita mo ang isang church. Pang leader generous, ang miyembro generous. Pero pag ang leader ni generous, hallelujah, huwag ka na mag-expect yung miyembro mo magiging generous. Kasi ikaw mismo leader. Sa cell group leader, ikaw hindi ka marunong mag-bless sa mga cell group member mo. Hallelujah. Huwag ka mag-expect. Amen? Kaya dapat importante, brethren, marunong tayong mag-honor. Honor sa family natin. Magulang natin, pangalawa, yung magulang natin sa spiritual. Yung mga pastor natin dyan. Lalo na ngayon, December, oh. May mga Christmas list na tayo dyan. Anong mabibilhin? Oh, praise the Lord, ito. Ito, bibigay ko kay ganito, bibigay ko ganito. Sinasama ba yung pastor mo dyan? Sinasama ba yung cell group leader mo dyan? Sa mga Christmas list na bibigyan mo. Amen. Amen po ba? One time nga, meron nang nagbigay sa akin eh. Sabi niya, na nag-board ako sa isang church, sabi niya, Pastor, pagpasensyahan mo na kahit pambili lang ng tubig. Sabi ko, hindi yun sa pambili ng tubig eh. Importante, marunong ka mag-honor sa leader. Alam din naman ng pastor kung hanggang saan yung kakayanan mo. Amen? Every time napunta po ako sa church na yun, yung tao po na yun, kung wala man siyang mabibigay sa akin ng finances, bibigyan niya ako kahit ano, pabango, anything. Kaya ako natutuwa ako sa taong yan. Bibilis siya ng Panginoon eh. Amen ba? Amen? Alala ko, meron pa rin isang church, nag-imbita rin sa akin. Ito, first time ko nag-imbita. So, kami dalawa ni Pastora, inimbita kami sa isang church. Hindi ko na po sasabihin yung church, no? So, yung pagpunta namin doon, siyempre, sila yung nagbayad ng airfare ng aming pamasahe. So, sinundo kami sa airport. So, pagka sundo sa amin, sinundo kami ng kanilang sasakyan. So, pag sakay namin sa sasakyan niya, sabi niya, Pastor, ano muna tayo, Pastora? Breakfast muna tayo. So, sige po, breakfast kami. Huwag niya, kain-kain. Patas namin kumain, na kami, chinek-in nila kami sa isang hotel na malapit sa church nila. Tapos sabi ko, pagka-check-in po namin, babaka agad kami, punta na kami sa church nila. Kasi meron nga sa activity. Ngayon po, nung magsisimula na, pagpasok ko sa church nila, medyo, daming tao. Hindi pa ako nakakasampung hakbang pagpasok doon sa church. May kumamay na sa akin. Sabi sa akin, Pastor, welcome po. Praise God. Kinapa ako, envelope pa ganito ha. So, siyempre, alam mo naman tayo mga pastor, curious tayo eh. Amen? So, pag may nag-aabot na envelope, di ba, medyo napapa-CR yan. Amen? So, mamaya, ako, curious lang ako. So, may restroom ba dito? So, tinuro sa akin, doon po, Pastor. So, nag-restroom ako. Kahit hindi ako naihi, gusto ko lang makita kung ano magkano binigay sa akin. Nagiging-curious lang ako. Hindi ako nagpapakatotoo lang. Kasi bihira kasi yung ganun simbahan eh. Nung binilang ko, grabe, binigyan ako ng isang sister 5,000. Sabi ko, grabe naman tong kaptaong to. So, mamaya, paglabas ko sa restroom, may isang usher naman. Hallelujah. Ay, Pastor, magandang umaga po. Welcome po kayo. Inabutan din ako. 1,000 naman. Grabe, no? Tapos mamaya, nung malapit na ako dun sa harapan, may isang sister na naman lumapit sa akin. Pastor, good morning po. Ito na naman, no? Inabutan din naman ako, 500. So, ito na, no? Nag-share na kami ni Pastora dun sa church na yun. Grabe, binigyan po ako ng love gift na almost 40 ata binigay sa amin, mag-asawa. Sabi ko, hindi na ako magtataka bakit ganito ka-generous tong pastor na to eh. Kasi lahat ng miyembro niya generous. Amen po ba? Amen. Kaya dapat, brethren, ganun tayo. Maging generous tayo sa lahat ng bagay. Maging blessing ka sa lahat ng bagay. Hindi yung puro ikaw lang ang tumatanggap. Dapat iniisip mo maging blessing ka sa taong ito. Maging pagpapala ka sa taong ito. Lord, sino bang gusto mo i-bless mo yung araw na ito? Diba? Tinuturo ng ating apostol. You inquire, you hear, obey. Diba? Iho, iha. Never ihi. Diba? Tinuturo ng ating mahal na apostol yan. Dapat, brethren, ganun din. No? Maging itong panahon na to. Pag-pray mo kay Lord, sino yung taong hinihipo na i-bless mo? Amen. Amen po ba? At ako naniniwala ako, brethren. Talagang pag ikaw marunong ka mag-honor, hallelujah. Praise the Lord. Si Lord na lahat ng bahala sa pangangailangan mo. Amen? Amen po ba? Ganun po yan eh. Naalala ko nga dati, sa amin ni Pastora, every year po yan, no? Hindi na po kami nag-grocery. Alam mo bakit? Kasi meron pa mga nagbibigay sa kanya. Amen. Halos lahat ng grocery, kung ano-ano man. No?
Kasi bakit? Kasi yung ano yung ginagawa mo sa ibang tao, ginagawa mo sa leader mo, yan ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Sa ibang pamamaraan, ibabalik ng Diyos yan. Kasi ano yan biblical yan talaga, brethren Hindi pwedeng hindi ka aani. Lalo na kung nagtanim ka. Amen? Amen po ba? Kaya praise the Lord, no? So number 1, honor God. Number 2, honor your family. At saka brethren, no? Minsan naman, siyempre na tayo, may mga asawa dyan, no? Pag may pagkakataon na kayo lang dalawang lumabas, i-date mo yung wife mo. Lumabas kayong dalawa lang. Kasi minsan may time na kasama namin yung mga anak namin, kasama namin yung apo namin, pero may time na kami lang dalawa namang mag-asawa. Kailangan, binibless mo rin yung, yung asawa mo. Amen? Ino-honor mo rin, no? Binibigyan mo na pinaghahandaan mo. Amen po ba? Amen? Hindi yung talagang alam naman ng misis mo yan na medyo pero nakikita niya yung effort mo na binibless mo siya. Amen? So at number 3, siyempre, sabi nga, you honor God, honor your family, and number 3, ministry. Amen? Amen po ba? Ano ba yung mga ministry na gusto mo maging blessing ka? Actually, katulad ngayon, meron tayo sa church, meron tayong Project Hagay. Amen? Ano ba itong Hagay tunay? Diba? Sa Psalm 122 ba yun? Diba? You pray for the peace for Jerusalem, di ba? Pero sabi doon, for the sake of the house of the Lord, my God, I will seek your prosperity, di ba? Sabi doon. Amen? Amen po ba? Kaya nga, brethren, sino nagpe-pray dito ng bahay? Unahin mo yung templo ng Panginoon. Kasi bakit? Pag inuna mo yung templo ng Diyos, si Lord bahala sa bahay mo. Amen po ba? Kaya pag pray mo, kung magkano ibibigay mo. Amen? Hindi, walang persado, brethren. Pero ako naniniwala ako, brethren. Pag marunong kang mag-honor kay God at inuna mo yung templo niya, praise the Lord. Katulad ng ginawa ni David. Amen? Lahat ng nasa kanya, yung mga naipon niya, lahat ng treasures niya, ibinigay niya lahat sa templo ng Panginoon. Ganon din si Solomon. Amen po ba? Kaya kita mo naman, ganon yung niya, napakapalad nila. Amen? Kumbaga sa time ni Haring David, Haring Solomon at sa kanilang mga generation, talagang bless sila, brethren. Amen po ba? Amen. Ganun po yun Pag ikaw marunong ka mag-honor sa Lord, nakikita ng Diyos yung mga puso natin Alam ng Lord kung all out ka pagdating sa ganyan. Amen. Kaya nga yung Project Hagay na yan, brethren, supportahan natin yan. Amen. Amen. Itong Project Hagay natin, itong templo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang Project Hagay. Marami tayong ministry. Meron tayong mga ICEJ, yung Israel. Bless din po natin yan. Diba? Sabi nga, I will bless those who bless you. Yung sino nagbe-bless sa Israel, pagpapalain ng Diyos. Diba? Papalad nga tayo. Kasi dati ang ating apostle, siya isa sa mga chairman, founder ng isa dito sa Philippines, isa sa mga original na sa ICEJ. Ngayon po, si Mami Reb na. Siya sa mga director ng ICEJ. So, napakapalad natin. Amen. Nakakonect tayo sa tama. Amen po ba? Nakakonect tayo sa tama, brethren. Amen. And I pray, brethren, meron pa tayong mga mercy ministry. Amen po ba? Ano yung mga nasa mercy ministry? May mga kababayan tayo, mga nasusunugan. Meron tayong mga natutulungan dyan, mga na-hospital. Kahit pa paano, may mga pangtulong, may pang-abot. Amen. Huwag tayong magsawa. Diba sabi nga dito, ano ba sabi dito sa Galatians chapter 6? Diba sabi niyan? Diba? Pero dito muna tayo sa Acts chapter 18 verse 2, Di sabi dito, there was Aquila named Pontus who have recently come from Holy Italy and with his wife Priscilla, because Claudius have ordered all Jews to leave Rome, and Paul went to see them. Ito si Aquila at saka si Priscilla, brethren, sa kanilang ginagawa sa Panginoon. Sila isa sa mga supporter ni Pablo. Itong mag-asawang ito. Lahat ng needs ni Pablo, pinoprovide nila. Sasakay sa barko, yung mga kailangan ni Pablo, pagkain, anuman, tent, anuman yan. Itong mag-asawang ito, pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga gusto mo, lalo ka i-bless ng Lord. Gusto mo yung blessing lalong lumalapit sa'yo. Actually, brethren, ang blessing, hindi lang sa'yo. Hanggang sa mga anak mo, up to 1,000 generation, pagpapalain ng Diyos yan. Amen. Pag ikaw marunong ka mag-bless,
sa mga leader. Kaya yan yung sa ministry, yung sinusuportahan mo, katulad itong mag-asama to, si Aquila at saka si Priscilla, sinusuportahan nila yung si Pablo, yung ministry ni Pablo. Yan po yan, brethren. Amen. Kaya katulad sinasabi ko kanina sa Galatians 6, diba? Verse 9 to 10. Ano sabi po doon? Let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Amen. Napakagandang verse ito, brethren. Amen po ba? Sabi dyan, wag kang magsawang tumulong, gumawa ng mabuti. Amen. Sa mga tao na nangangailangan, sapagkat sa yung panahon na aanihin mo lahat yung mga ginagawa mo. At especially, sabi nga doon sa mga mananampalataya, yung mga kabrethren mo. Hallelujah. Tayo ba, ginagawa na po ba natin yan? Amen? Nagigiba tayong blessing sa ating mga brethren. Amen po ba? Amen po ba? Minsan may mga brethren na talagang alam mong walang-wala, kapos na kapos. Amen? Huwag mo nang intayin na, sige, pag-pray kita, sis, okay lang yung pag-pray mo. Pero kung meron kang kakayanahan na magbigay ka. Amen po ba? Kung meron kang kakayanan na tumulong ka, tumulong po tayo. Kasi alam mo, mas masarap yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan, brethren. Mas masarap yung nagiging kang pagpapala. Alam mo si Lord, naghahanap po ng mga tao na magiging daluyan ng pagpapala niya. Amen? Nagiging kang channel of blessing sa ibang tao. Amen po ba? Kaya pag ikaw ginagamit ka ni Lord, magiging kang channel of blessing sa ibang tao. Praise God. God is good. Talagang napaka-palad mo at ginamit ka ng Diyos. Kaya nga tayo, pag tayo ginagamit ng Lord, pagpagamit tayo. Amen po ba? Kaya yung ating ministry, wag natin pabayaan po yan. Amen. Alam mo, tataka nga ako bakit may mga tao ayaw mag-serve kay Lord. Amen. Parang kalugihan nila. Brethren, ano pinagsaserban mo kay Lord? Lana ministry. Ano yan eh, kumbaga, 1,000 generation yung blessing na darating sa'yo. Ako, nagsimula po ako sa ministry. Ano po eh. Naalala ko, nasa Arcegas, nagdadrive-drive lang po ako ng mga Anfa. Ano ba yan? Yung kulay blue na parang, Anfra ba yun? Parang ganon. So, nagdadrive-drive ako. Pinagdadrive ko dati yung mga leaders. No? Doon po ako nagsimula sa humble ministry nila. Talagang pinagdadrive ko yung mga pastor. At kung may pagkakataon naman, pag na-bless ako, yayayain ko sila kakain sa labas. Doon po ako nagsimula. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan yun. Hanggang ngayon, daladala ko po yun. Pinagdadrive ko pa rin yung mga leaders pag may pagkakataon, pagdadrive ko sila. Kasi bakit po? Kasi ano yan eh, the more na ikaw nagpapagamit kay Lord, the more na ikaw pagpapalain ka ng Diyos. Hindi lang ikaw, hindi lang yung family mo, hanggang sa kaapo-apuhan mo pagpapalain ng Diyos yan. Amen? Kaya, excuse po. Kaya po ako, I pray, brethren, dito sa mga na-share ko po ngayon, honor God, you honor your family, and of course, yung ministry natin, huwag nating pabayaan. Amen po ba? Brethren, yung pagsiserve sa Lord, isa pong privilege yan. Huwag natin basta, hindi, marami pa na, no. Pag ikaw inassign ka ng pastor mo, dito ka, mag-usher ka, mag-pray ka, mag-devotion ka, mag-speaker ka, mag-praise God, magiging kang cell group leader ka, opportunity po yan, brethren. Pag ikaw ginagamit ka na leader mo, pasalamat ka. Amen? Isang pong opportunity yan. Amen? Huwag natin dapat pinalalagpas. So I pray, brethren, may natutunan po tayo sa sa umagang ito. And I pray, brethren, yung mga leaders po natin ngayon na nandiyan sa iba't ibang church, please, I pray you honor them and bless them. God bless. Shalom. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Joy de Maiwat from Cavite 1 District. Isang malaking pribilehiyo po para sa akin ang makapagbahagi ng aking pong testimony. So grabe po ang ginawa po sa akin ng Lord last year, 2022. So story time po, bago po ako mapasama sa Cavite 1, ako po ay wala pa pong trabaho noon. Pero ako naman po ay hired na sa DTI as business counselor, pero ito po ay contractual lamang. Kahit ganun po yung status ng work, tinanggap ko po ito dahil malaki naman po ang sahod na offer nila. So nag-aantay na lang po ako kung kailan po ako magsisimula. Then, nag-chat po sa akin yung aking dating supervisor sa hiring po sa DepEd.
Despite my doubt, I still submitted my application. As the HR manager reviewed my credentials, unfortunately, hindi po abot yung score ko sa required points. But the HR manager gave me a second chance to get a performance rating certificate sa dati ko pong trabaho. So, sumunod naman po ako dahil sabi niya po ay makakadagdag po ito sa points ko. Sa pagpabalik-balik ko po doon, sad to say, wala pa akong nakuha. I informed the school about it and they say wala na tayong magagawa. While waiting, ako po ay patuloy na umattend sa gawain sa church, umattend po ng fellowship sa GMA at sa Gentry. Patuloy din po akong sumama kay Pastora Susan at doon ko po unti-unting nalaman ang kahalagan po ng pagbibigay po ng ating mga ikapo. So I decided to give my tithes and offerings sa Lord through my sideline. So nakakapagbigay na po ako ng aking tithes, love offering, at nakakapag-support na po ako sa church. So November of 2022, I was so surprised by the news coming from the school na ako daw po yung na-hired. So hindi po ako makapaniwala dahil alam ko po na imposible na pong ako ang makuha. But Matthew 19:26 says, with men it is impossible, but with God, nothing is impossible. Doon ko po napatunayan na kapag ang Lord po ang gumalaw sa sitwasyon na iyon, na para sa atin po ay imposible, wala pong imposible sa Lord. Hindi po nagtatapos sa katagang wala na tayong magagawa. Bagkos pag si Lord po ang gumalaw sa sitwasyon na alam nating imposible, sa Kanya po ay magiging posible. Ngayon po ako ay isa ng Administrative Aid 3, Clerk 1 ng Teresa Martires City National High School. As permanent po, hindi na po contractual. So see, brethren, lahat po ng ating ginagawang pagpapagal para sa Lord, lalong-lalo na po ang ating pagbibigay ng ating mga ikapo, mga love offering, ay hindi po nasasayang. We know that we are serving a God who is a rewarder. Let us involve ourselves sa mga proyekto po ng ating simbahan. Lalo na po na tayo ay may Project Hagay. Let us give to the Lord for He loves a cheerful giver. Maraming salamat po and shalom to everyone. To God be all the highest glory. Now receive this blessing. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord give you something and so much you give His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight. We're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted.
King the nations, 'cause the King is about to come. A wise Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen